Natuklasan ko ang aking mapapangasawa at ang aking kapatid sa likod ng isang bahagyang nakabukas na pinto. 10 minuto bago ako maglakad patungo sa altar. 4 na buwan akong buntis. Ang isang kamay ko'y nakapatong sa aking sinapupunan habang nanginginig ang buket sa aking nga daliri. Sa loob ng buket na iyon ay may isang maliit na asul na teddy bear. Walang sinuman ang nakakaalam, ngunit nakatago sa teddy bear na iyon ang tibok ng puso ng aking sanggol. Isang sorpresa sana para sa reception. At doon ko narinig si Leo na nagsabing magiging kapaki-pakinabang lang ang anak ko hanggang sa mapirmahan ko ang nga papeles. Bahagyang nakabukas ang pinto ng lounge para sa mga matatandang bisita. Isang guhit ng liwanag ang tumatama sa marmol na sahig ng pasilyo. Sa loob tumawa ang kapatid kong si Clara, isang tawang kalmado na hindi nababagay sa isang kasal. Isang tawang mahina at punong kasiyahan. Hindi ko itinulak ang pinto. Hindi ako sumiga. Hindi ko binitiwan ang buket. Kinapa ang aking mga daliri ang tahi sa gilid ng asul na teddy bear. Natakpuan ang maliit na butones. At pinindot ito. Ang paklik ay napakahina na maaring natabunan ng musika mula sa string quartet. Ngunit para sa akin, tunok iyon ng pagsisimula ng isang hatol. Pabulong na nagsalita si Leo. Hinaan mo ang boses mo. Ang daming tao sa paligid. Isang mapanuyang buntong hininga ang pinakawalan ni Clara. Relax ka lang. Sa loob ng 10 minuto, maglalakat na siya palapit sayo na parabang ikaw pa rin ang pag-ibig ng buhay niya. Isinandal ko ang aking balikat sa malamig na pader. Tumatagos ang lamig ng marmol sa aking bestida, sa aking balat, at sa isang bagay na mas malalim pa. Sa harap ko, isang ginintuang salamin sa pasilyo ang nakbalik ng imaheng isang perpektong nobya. Beloy walang gusot, maputlang mga labi, perlas na hikaw, isang bahagyang umbok na tiyan sa ilalim ng seda. Ang aking mga mata ay hindi wasak, sila ay nanlalamig. Sumagot si Leo, pagkatapos ng seremonya, magiging mas madali na ang lahat. Pipirmahan ni Maya ang power of attorney pagbalik natin galing honeymoon. Buntis siya. Sensitibo. Kung kakausapin ko siya tungkol sa kinabukasan ng sanggol, gagawin niya ang kahit anong sabihin ko. Bawat salita ay malinaw na binitiwan. Power of attorney, buntis, sensitibo, gagawin niya ang kahit anong sabihin ko. Hindi lamang ito isang kataksilan. Isa itong plano. Gumagalaw si Clara sa loop ng silid. Narinig ko ang kaluskos ng tela. Pagkatapos ay ang mahinang lagapak ng isang kopita sa mesa. Paano kung magsimula siyang mahinala? Isang tawang walang saya ang sagot ni Leo. Mahal na mahal ka niya. Mas kapaki-pakinabang yan kaysa sa kamangmangan. Naramdaman kong bahagyang gumalaw ang aking sanggol. Parang isang maliit na bula sa ilalim ng aking kamay. Hindi ko alam kung nararamdaman ng mga sanggol ang takot ng kanilang mga ina, ngunit ng araw na iyon, isinumpa ko na hindi isisilang ang aking anak sa isang kasinungalingan na pinalamutian ng iba ng mga puting bulaklak. Hininaan ni Clara ang kanyang boses. Gagawin ni Mama ang parte niya. Sasabihin niya kay Maya na ang pagpirma ay isang simbolong tiwala sa pamilya. Laging bumibigay si Maya kapag may nagsasabi sa kanya tungkol sa tungkulin, sa kapayapaan, sa pag-iwas na masira ang pamilya. Ang aking ina. Iyon ang unang tunay na sumugat sa akin. Pinag-isipan nila si Leo. Pinag-isipan nila si Clara. Pinag-isipan nila ang aking kumpanya. Ang aking ma-share. Ang aking mapirma at dokumento. Ngunit pinag-isipan din nila ang aking ina ang paraan niya ng pahiling sa akin na magparaya para maiwasan ang eskandalo. Ang kanyang matagal ng ugali na gawing responsibilidad ko ang kahihiyan ng iba. Muling nagsalita si Leo. Una ang general power of attorney. Pagkatapos ang voting rights. Tapos gagamitin ko ang bahay sa Tagaytay bilang collateral para sa expansion ko. Kapag naitali ko na si Maya sa utang, hindi na siya makakaatras. Ang pasilyo ay amoy kandila, rosas, at matamis na pabango. Bigla, ang lahat ng amoy na iyon ay parang isang malinis na kumot sa ibabaw ng isang mesa sa morgue. Nagtanong si Clara. At ang sanggol? Isang segundo ang itinagal ni Leo bago sumagot. Hindi pa magagamit ang sanggol sa ngayon. Hanggat naniniwala siyang committed ako sa pamilya, hindi niya ako hahamunin. Kung mahing mahirap siya pagkatapos mangganak,
maraming magagawa ang isang mahusay na abogado sa isang babaeng emotionally unstable. Ang kamay ko, sa aking sinapupunan ay naksara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Kung papasok ako sa silid na iyon, itatanggi nila ang lahat. Palalambutin ni Leo ang kanyang boses. Iyak si Clara. Hihingin na kalma ang aking gina. May magsasabi na ginagawa lang akong dramatiko nga hormone. May uulit na hindi dapat sirain ang isang kasal dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Walang magiging malinaw na linya. Walang pampublikong ebidensya. Walang katapusan. Kaya nagpatuloy ako sa pag-record. Sabi ni Clara, 3 taon Leo. 3 taon akong nagtatago para maniwala pa rin siya ang perpektong anak. Ayoko nang maghintaing 3 taon pa. 3 taon. Ang 3 taon na iyon ay mga Noche Buena. Mga kaarawan. Mga pagbisita sa ospital noong namatay si Papa. Mga yakap ngang kapatid sa mga masasakit na anibersaryo. 3 taon na siya ay nakaupo sa harap ko habang kinukwento kong tila lumalayo si Leo. At sasabihin niyang napapagod din ang mabubuting lalaki. 3 taon ay nangangahulugang hindi aksidente ang pag-agaw ngang kapatid ko sa pwesto ko. Pinag-aralan niya ito. Inis na sumagot si Leo. Ang kasal ang pasukan, hindi ang premyo. Hindi. Sabi ni Clara. Ang premyo ay ang kontrol. Ang Grace Prime Foods ang harapan. Ang totoong pera ay nasa likod ng mga pirma niya, ng mga trust fund niya, at lahat na maniniwang protektado na daddy mo. 18 buwan nang patay ang aking ama. Pero sinusubukan pa rin nilang pagnakawan siya. Iyon ang tuluyang nag-ayos sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ito galit. Hindi ito takot. Ito ay lohika. Ebidensya muna, paglalantat pagkatapos, at pagwasak sa huli. Sa pangunahing bulwagan, inanunsyo ng MC na malapit nang magsimula ang pagpasok ng nobya. Pumalakpak ang mga bisita, nagbanggaan ang mga kopita, at ang malumanay na musika ay lumutang sa pasilyo na parang galing sa ibang mundo. Isang huling tawa ang pinakawalan ni Clara. Isang buntis na nobya, isang masunuring asawa, at isang pamilyang gustong iwasan ang eskandalo. Perpekto. Umayos ka na, sagot ni Leo. Hindi natin pwedeng hayaan na makaruneng eksena bago siya pumirma. Sinliuhan ko ang file bago pa man bumukas ang pinto. Pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na para sa dating ako ay imposible. Binuksan ko ang aking messaging app at nag-text sa 3 tao. Kay Ate Ramon Santos, ang abogadong nagtrabaho para kay Papa. Pumunta ka sa unang hilera sa kaliwa. Dalhin mo ang gray na folder. Huwag kang magtanong. Kay Bea, ang best friend ko at namamahala sa audio. Manatili ka sa tabing ng booth. Walang gagalaw sa telepono ko maliban sayo. Kay Tito Samuel Reyes, ang aking tiyuhin at interim chairman ng board. Kung lalapit si Leo sa mikropono, pigilan mo siya. Pagkatapos ay itinago ko ang telepono, inayos ang aking belo, at pinunasan ang isang luhang hindi naman pumatak. Bumukas ang pinto. Unang lumabas si Clara. Ang kanyang mapusyaw na asul na bestida ay mukhang inosente sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Ang kanyang muha ay naayos na muli sa pag-alala ng isang kapatid. Nakita niya ako at natigilan sa isang iglap. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ayan ka na pala, sabi niya. Hinahanap kang lahat. Umiyak ka ba sa tuwa? Tiningnan ko siya na para bang ngayon ko lang siya nakita walang pagkabata, walang alaala, walang dahilan. Maganda siya, matalino, at makamandag. At mas maliit siya kaysa sa inaakala ko. Sumunod na lumabas si Leo. Perpekto ang kanyang suot na barong Tagalog. Automatikong lumitaw ang kanyang ngiti, ang parehong ngiti na ginagamit niya sa mga investor, mapari, at matatandang babae sa charity dinner. Maya, sabi niya, nawala ka. Hindi ko kinuha ang braso niya. Nahanap ko ang kailangan ko. Sagot ko. Kumunot ang nu niya, ngunit pinili niyang kumilos kaysa magtanong. Magkasama kaming bumalik sa simbahan, kung saan 200 na tao ang naghihintay ngang isang kasal at malapit nang makasaksi ngang isang pagbitay. Hindi ako nagmadali sa paglakat. Uyon ang detalyeng maalala na ilang bisita. Hindi ako nangginginig, hindi ako umiyak, hindi ako lumingon. Naglakat ako sa pagitan ng mga madilim na kahoy na upuan,
magaputing bulaklak, at mangga nakataas na telepono, habang ang asul na teddy bear ay marahang tumatama sa aking buket. Wala si Papa para ihatid ako. Masyado siyang maagang pumanaw. Sa halip, naroon si Mama sa unang hilera na may panyo sa kamay. Sa tabi niya, nag-alalang nakatingin sa akin si Tito Samuel. Si Ate Santos ay maingat nang tumayo malapit sa pasilyo. Si Bea ay nasa tabi ng sound booth. Eksakto kung saan ko sinabi. Nahihintay si Leo sa tabi ng altar. Nakangiti siya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa ginhawa. Parabang ang pagkakita sa aking paglalakat ay kumpirmasyon na buo pa rin ang kanyang bitag. Pumbesto si Clara kasama nama abay. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang buket. Nakita ko siyang tumingin sa akin. At pagkatapos ay sa asul na teddy bear. Hindi niya naintindihan. Nagsimula ang parisa masalita tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pamilya. Bawat pangungusap ay malinis at sinauna. Ngunit parang walang katuturan. Nang itanong niya kung may tumututol ba bago magpatuloy, ang lahat ay nahintay ayon sa kaugalian. Laking umasa ang makataw na walang sasakot. Itinaas ko ang aking kamay. Agad na tumahimik. Hindi isang hungkak na katahimikan, kundi isang katahimikang may bigat. Mayroon po akong sasabihin, sabi ko. Yumuko si Leo palapit sa akin. Anong ginagawa mo? Ang boses niya ay mahina, isang utos na nakukubli bilang tanong. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa mikropono sa tabi ng altar at hinarap ang bisita. Nahanda akong regalo para sa lahat, sabi ko. Isang sorpresa tungkol sa aking baby. Ilang babae ang napangiti. Itinakip ni Mama ang panyo sa kanyang bibig. Ang lola ni Leo ay pinagdikit ang kanyang makamay na parabang may maririnig na siyang malambing. Itinaas ko ang asul na teddy bear. Ikinonekta ni Bea ang aking telepono sa sound system. Walang nakakaalam na dapat siyang pigilan. Pinindot ko ang play. Una. Tumunok ang tibok ng puso. Duk-duk-duk-duk. Duk-duk. Lumambot ang simbahan sa loob ng 3 segundo. Nakakita ako ng maluha. Kumurap si Leo na naguguluhan. Siguro inakala niyang ako pa rin ang babaeng magbibigay sa kanyang lambing. Pagkatapos ay naputol ang tibok ng puso at ang boses niya ang pumuno sa simbahan. Pagkatapos ng seremonya, magiging mas madali na ang lahat. Pipirmahan ni Maya ang power of attorney pagbalik natin galing honeymoon. Buntis siya. Sensitibo. Kung kakausapin ko siya tungkol sa kinabukasan ng sanggol, gagawin niya ang kahit anong sabihin ko. Nagbago ang mundo sa isang hininga. May nahulog na kopita sa isang upuan. Hindi nabasag ang salamin. Ngunit ang tunog ay parang may nabiyak. Nabitawan ni Clara ang kanyang buket. Hindi makagalaw si Mama. Humakbang si Leo para tungo sa sound booth. Humarang si Tito Samuel sa kanya. Kung hindi yan totoo, sabing tiyuhin ko ng may mapanganib na kalma. May papaliwanag mo yan pagkatapos. Hindi natapos agad ang recording. Bawat panggungusap ay parang martilyo. Power of attorney, voting rights. Bahay sa Tagaytay, utang, pamilya, sanggol, emotionally unstable na babay. Nang sabihin ng boses ni Leo na hindi pa magagamit ang sanggol sa ngayon, isang babae sa ikalawang hilera ang napasinghap. Nang sabihin ni Clara na ang totoong pera ay nasa likod ng aking mapirma at trust funds, ipinikit ni Mama ang kanyang nga mata na parabang nakatanggap ng sampal na matagal nang inihahanda para sa kanya. Nang sabihin ni Leo na ang kasal ay ang pasukan, hindi ang premyo, tumayo ang sarili niyang ama, natapos ang recording. Nanatiling tahimik ang simbahan. Walang musika, walang bulungan. Tanging ang ugong mula sa mga speaker at ang alingaw-ngaw ngang puso ang aking anak, na hindi na naririnig ngunit patuloy na pumupuno sa lahat. Unang bumigay si Clara. Edited yan. Sigaw niya. Lagi naman akong kinainisan ni Maya. Tiningnan siya ni Mama na parang nakikinig sa ibang wika. Clara. Bulong niya. Boses mo yon. Nagbagong stratehiya si Leo nang may bilis na nakakadiri. Inayos niya ang kanyang sarili at hinarap ang mabisita na parang isang lalaking nasaktan dahil sa kabaliwan ng iba. Kailangan nating lahat kumalma, sabi niya.
Iyon ay isang pribadong usapan na kinuha sa maling konteksto. Pinakmasdan ko siya ng may halos malamig na kuryosidad. Hindi niya pinili ang kahihiyan. Pinili niya ang kontrol. Perpekto, sabi ko. Mas nililinaw niyan ang susunod na bahagi. Hininaan ni Leo ang kanyang boses. Maya, napirmahan na natin ang marriage contract kaninang umaga. Asawa na kita. Isang magandang pagkakamali iyon. Ngumiti ako. Napansin niya iyon. Nakita na niya akong mabait, pagod, in love, nag-alala, at kahit inosente. Hindi pa niya ako nakitang. Natutuwa sa isang pagkakamali niya. Humarap ako sa mga bisita. Gusto kong magpasalamat sa inyong pagdalo, sabi ko. Inimbitahan kayo sa isang kasal. Sa katunayan, kasasaksi niyo lang sa isang tangkang pandaraya. Isang bulungan ang kumalat sa buong simbahan. Tinaas ni Leo ang kanyang baba. Mag-ingat ka sa salitang yan. Hindi. Sagot ko. Ikaw ang dapat nag-ingat diyan. Tumingin ako kay Ate Santos. Attorney. Kung maari po, ang abogado ni Papa ay umakyat sa unang baitang ngang altar. Hawak ang gray na folder. Hindi niya kinailangang lakasan ang boses. 4 na buwan na ang nakalipas. Sabi niya. Nang ipaalam ni Maya sa pamilya na siya'y nagdadalang tao, humiling siyang isang kumpletong pagsusuri sa kanyang mga ari-arian hindi dahil sa takot kay Ginoong Herrera, kundi para protektahan ang kanyang anak, na chijilang si Leo, wala yung sa kanyang giplano, nagipatuloy si Achi Santos. Bilang resulta, anumang power of attorney na pipirmahan pagkatapos, enipetsa ng pagbubuntis, ay hindi maring baguhin ang mga panggunahing ari-arian, voting rights, family trusts, o real estate collateral, nang walang hiwalay na pahintulot mula kay Maya at sa isang itatalagang guardian et litem para sa bata. Namutla, si Clara. Nanlaki ang mga mata ni Mama. Tiningnan ko si Leo. Ang pagbubuntis ko ay hindi ako ginawang mas madaling kontrolin, sabi ko. Ginawa akong mas maingat. Binuksan ni Ate Santos ang folder. Bukod pa rito, ang kumpanya ni Ginoong Herrera, ang Luzon Premier Logistics, ay nakatanggap ng isang letter of intent para sa bridge financing mula sa Araw Capital 2 linggo na ang nakalipas. Ang sulat na iyon ay may kondisyon. Nakadepende ito sa good faith, transparency nga ari-arian, at kawalan ng nga hindi isiniwalat na conflict of interest. Nagbago ang muha ni Leo. Hindi pa takot. Kalkulasyon iyon na sumalpok sa isang pader. Paano mo nalaman yan? Tanong niya. Hindi sumagot si Ate Santos. Ako ang sumagot. Dahil ang Araw Capital ay pag-ari ng isang mas malaking kumpanya na tinatawag na Sinag Investments. Ilang bisita ang mas naunang nakaintindi kaysa sa iba. Nakatinginan ang makasosyo ni Papa. Umatras ng bahagya ang ama ni Leo. Bumulong si Leo. Hindi. Oh, sabi ko. Ako ang pangunahing benepisyaryo at ang nag-iisang taong may pinal na autoridad sa investment na iyon. Ang sumunod na katahimikan ay iba sa nauna. Ang una ay gulat. Ito ay pakabigla. Nawalan ng kulay si Leo. Tiningnan ako ni Clara na parabang natuklasan niyang ilang taon na siyang nagsisikap na nakawin ang susi sa isang pekeng pinto. Bago ako bumalik sa altar na ito, sabi ko, binawi ko ang letter of intent mula sa Araw Capital. Inutusan ko rin si Attorney Santos na abisuhan ang bangko, 2 credit insurer, at mga pangunahing supplier ng Luzon Premier na tinangkang founder nito na makuha ang aking mga ari-arian sa pamamagitan ng panloloko sa kasal. Ngayon, ang simbahan ay hindi na nanonot ng isang eskandalo, nanonot sila ng isang gusaling bumabagsak. Nakahanap ng galit si Leo bago pa man ang dignidad. Hindi mo pwedeng sirain ang kumpanya ko dahil lang sa isang pangit na usapan. Ang pangit na usapan ay ang makalimutan ang isang anibersaryo. Sagot ko. Ang sa iyo ay pagpaplanong kasal, pagbubuntis, at pamilya bilang makasangkapan para pasukin ang ma-account ko. Sumabog si Clara. Lagi namang nasa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang apelido, ang bahay, ang perpektong imahe.
ako lagi ang pangalawa. Dahan-dahan ko siyang tiningnan. Isang daang mukha ang lumingon sa amin. Clara, sabi ko, hindi mo sinubukang lumabas sa anino ko. Sinubukan mong ibenta ito. Umatras siya na parang sinampal ko. Lumapit si Leo. Maya, maari ba tayong mag-usap ng pribado? Ilang taon na sana itong gumana sa akin. Ang pribado ay nangangahulugang ang sakit ng iba ay nagiging pasanin ko. Hindi sa pagkakataong ito. Nakaroon ka ng pribadong silit, sabi ko. Ginamit mo ito kasama ang kapatid ko. Isang madilim na bulungan ang dumaan sa simbahan. Nangalit ang mangipin ni Leo. Naguguluhan ka. Isipin mo ang sanggol. Ayan na. Ang aking anak bilang argumento, ang aking sinapupunan bilang hawla, ang aking pagbubuntis na ginawang busal. Ipinatong ko ang kamay sa aking tiyan para makita ang lahat kung sino mismo ang ginagamit niya laban sa akin. Buntis ako, Leo, hindi ako baldado. Malinaw ang pagbagsak nga salita. Ibinaba ni Tito Samuel ang kanyang tingin saglit, na parang itinatago ang pagmamalaki. Umiyak si Mama nang walang tunok, tumigil na sa pagsasalita si Clara. Isinara ni Ate Santos ang folder. Sa utos ni Maya. Kanselado na ang kasal. Ang marriage contract ay ipapawalang bisa dahil sa pandaraya, at lahat ng negosasyon sa pagitan ng Luzon Premier Logistics at anumang kumpanyang konektado sa Reyes Holdings ay suspendido na simula ngayon. Humihinga si Leo na parang may sumasakal sa kanya. Maya, sabi niya, at sa unang pagkakataon, parang tunay na tao ang tunok. Please. Hindi niya sinabi ang please dahil mahal niya ako. Sinabi niya ito dahil ang utang, kahihiyan, at pagkalantat ay nasa kanyang likna. Inalis ko ang singsing at inilagay sa puting mantel ng altar sa tabi ng isang kandilang hindi sinindihan. Ang singsing na ito ang tanging bagay mula sa iyo na napalapit sa aking anak, sabi ko. At kahit ganon, napakabigat pa rin. Pagkatapos ay kinuha ko ang asul na teddy bear at bumaba sa mga baitang. Sinubukan akong sundan ni Leo. Humarang si Tito Samuel. Walang sigawan. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay kailangan lang sumakop sa tamang espasyo. Naglakad ako sa gitnang pasilyo habang tumatayo ang mga bisita. Walang pumalakpak. Ang katahimikan ay mas magalang kaysa sa anumang palakpakan. Pagdating ko sa mga pinto, narinig ko si Leo sa likod ko. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Huminto ako. Ang buwang simbahan ay tila yumuko para makinig. Hindi ako ang gumawa nito sa iyo, sabi ko nang hindi tuluyang lumingon. Hinayaan ko lang na marinig ng lahat kung sino ka kapag inaakala mong walang importanteng nakikinig. At lumabas ako. Sa labas, amoy paparating na ulan at mga napitpit na bulaklak ang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, nakahinga ako. Hindi ako umiyak sa harap ni Leo. Hindi sa harap ni Clara. Hindi sa harap ng 200 na bisita. Umiyak ako nang sumunod si Mama sa akin. Ipinatong ang isang kamay sa aking tiyan at sinabing, narinig ng baby mo ang katotohanan bago ang isang kasinungalingan. Ang pangungusap na iyon ang masumira sa akin kaysa sa kataksilan, dahil iyon lang ang bagay na makayna na sinabi niya sa buong araw. Hindi natapos ang gabi sa paglabas ko ang simbahan. Tumawag si Leo ang 17 beses bago mag-umaga. Wala akong sinagot. Natulog ako sa bahay ni Bea, hindi sa suite na ni-reserve niya para sa aming unang gabi bilang mag-asawa. Ang wedding gown ko ay naiwan sa isang silya. Ginupit sa likod gamit ang gunting sa kusina. Kinaumagahan. Ang seda ay parang balat na hinubat ng isang patay na hayop. Patuloy na umilaw ang telepono ko. Una dumating ang galit. Pagkatapos ang stratehiya. At pagkatapos ang totoong boses. Legal wife kita. Burahin mo ang audio bago mo sirain ang kinabukasan ng anak natin. Kinunan kong screenshot ang bawat mensahe at ipinadala kay Ate Santos, na dumating ng 8:30 ng umaga na may dalang kapang barako, isang legal assistant, at isang kalamang mas nakakatakot kaysa sa mga sigaw. Kailangan ko ang timeline mula sa pinto hanggang sa paglabas mo ngang simbahan, sabi niya. Ibinigay ko ito. Idinagdag ni Bea ang kanyang parte. Ang sound booth.
Ang audio. Sino ang sumubok lumapit? Sino ang nag-video mula sa mga upuan? Sino ang nakarinig ng bawat salita? Kinumpirma ni Tito Samuel na sinubukan ni Leo na lumapit sa sound system. Kinumpirma ni Mama na may magaang mga mata. Nakinilala niya ang boses ni Clara. Pinakinggan muli ni Ate Santos ang buong audio. Nang matapos, sinabi lang niya, ang infidelity ay hindi sapat para legal na mapawalang bisa ang isang kasal sibil. Ang pandaraya. Sa kabutihang palad. Hindi napigilan ni Leo na ipaliwanag ang kanyang panloloko sa kumpletong mga pangungusap. Hindi ako ngumiti. Ngunit may kung ano sa loob ko ang nakahinga. Nagpatuloy si Ate Santos. Susubukan niya ang tatlong bagay. Una, tatawagin kang emosyonal. Pangalawa, hihingi ngang pagkakasundo para makaroon ng oras. Pangatlo, susubukang makakuha ang akses sa iyong nga dokumento sa ilalim ng dahilan ng transparency sa pagsasama. Hindi niya makukuha. Sabi ko, hindi, sagot niya. Dahil isinara mo na ang pintong iyon bago pa man ang kasal. Iyon ang parte na hindi naintindihan ni Leo. Hindi ko natuklasan ang kanyang ambisyon noong gabing iyon. Natuklasan ko ang lawak nito. Sa loob ng ilang buwan, napansin ko ang maingat na matanong. Masyadong gustong malaman ni Leo ang tungkol sa aking mga trust fund. Masyadong naging interesado si Clara sa salitang voting right. Nagsimulang ulitin ni Mama na dapat pasimplehin ng kasal ang madesisyon. Na parabang may naglagay ng masalitang iyon sa kanyang bibig. Nang malaman kong buntis ako, hindi ako naging mas mahina, naging mas eksakto ako. Hiniling ko kay Ate Santos na isara ang ma-informal access at magdagdag ng independent consent para sa anumang desisyon na makakapekto sa maari-arian ng aking anak. Tiningnan ni Be ang asul na teddy bear sa mesa at sinabi, nagpatayo ka nga pader habang pumipili kang nga bulaklak. Itinayo ko ang maiyon dahil hindi pa kayang itayo ngang anak ko ang sa kanya. 3 araw pagkatapos. Humiling si Leo ang isang pribadong pulong sa Sinac Investments. Hindi sa akin. Sa Sinac Investments. Iyon ang pinakamalinaw sa lahat. Hindi pa rin niya naiintindihan na ang kamay na nag-alis ang kanyang financing ay ang parehong kamay na humawak sa bouquet sa harap ng altar. Dumating siya sa opisina noong Huwebes ng umaga. Kasama niya ang kanyang ama. Dumating si Clara nang hindi imbitado. Suot ang madilim na salamin at walang makeup. Siguro gusto niyang malaman kung ano pa ang pwedeng isalba. Siguro gusto niyang siguraduhin na kailangan pa rin siya ni Leo. Ang boardroom ng Sinac ay walang bulaklak o musika. Tanging salamin, kapeng barako, at tahimik na pera. Pumasok si Leo na nagsasalita bago pa man umikot ang pangunahing upuan. Ang Luzon Premier ay, may pansamantalang problema, hindi structural weakness. Sa tamang puhunan, makakabawas kami ng gastos, makakakuha ng 2 kontrata, at makakapak-alok ang hanggang 80% preferred shares kung kinakailangan. Tinitingnan ni Clara ang pilak na plake sa mesa. Principal Review, Sinac Investments. Tapos umikot ang upuan. Nandun ako. Suot ang isang itim na maternity suit. Isang tasa ang kape sa kamay. At ang asul na teddy bear sa mesa. Salup ang isang buong segundo. Walang huminga. Binuksan ni Leo ang kanyang bibig. Isinara ito, at binuksan muli. Umatras ang kanyang ama. Nawalan ng kulay, si Clara sa paraang halos masakit tingnan. Ibinaba ko ang tasa sa mesa. Magpatuloy ka. Sabi ko. Inaalok mo ako ang 80%. Napahawak si Leo sa likod ng isang silya na parabang nakalimutan ng kanyang mabinti kung paano gumana. Laro ba ito? Hindi ako sumagot. Ang laro ay ang parte kung saan inakala mong ang family business ko ang kaharian. Ito lang ang pintuan sa harap. Tiningnan ako ni Clara na parabang sa wakas ay nakita niya ang magilit ng isang mapang matagal na niyang binabasa ng mali. Hinayaan kong gumana ang katahimikan sa kanila. Ang araw capital ay hindi ang aking imperyo. Leo. Isa lang itong kasangkapan. Isang maliit na pasukan. Nag-aksaya ka nga long taon na sinusubukang puwersahin ang isang bintana habang iniinsulto mo ang arkitekto. Ang ama ni Leo ay nakahanap ng galit bago ang hiya. Itinago ninyo ito sa anak ko. Opo.
sabi ko. Humakbang si Leo palapit sa akin. Hindi mo pwedeng patayin ang isang kumpanya dahil lang sa isang masamang relasyon. Ang kumpanya mo ay hindi namamatay dahil emosyonal ako, sagot ko. Namatay ito dahil ayaw mga bangko na matuklasan na ginagamit ngang founder ang isang kasal bilang tool of excess. Bumulong si Clara. Sabi mo ang araw ang importante. Masyadong mabilis na lumingon sa kanya si Leo. Tumahimik ka. Nandun na ang herarkiya sa ilalim ng presyon. Hindi si Clara ang pinili. Siya ay disposable. Naintindihan niya rin iyon. Nawalan ngang laman ang kanyang mukha. Bahagya akong sumandal. Alam ko ang tungkol sa plano sa power of attorney. Sa voting rights. Sa bahay sa Tagaytay. Alam ko ang paggamit kay mama para sa pressure. Alam ko ang tungkol sa mga text kung saan pinag-usapan niyo, kung paano ako tatawaging unstable pagkatapos kong manganak. Naging manipis ang pahinga ni Leo. Anong gusto mo? Sa wakas, tinanong niya ang tamang tanong. Wala mula sa iyo, sabi ko. Iyon ang parte na hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mga lalaking tulad mo ay nabubuhay sa paniniwalang bawat babae sa silid ay nakikipagnegosasyon. Hindi ako nakikipagnegosasyon. Naktudokumento ako. Gumawa ngang maliit na tunok si Clara. Hindi ito hikbi. Ito ay ang tunong ng isang kasinungalingang gumuho palop. Hininaan ni Leo ang boses niya. Please. Iyon ang unang tapat na salita na narinig ko sa kanya sa loob ng ilang linggo. Hindi niya ito sinabi dahil mahal niya ako. Sinabi niya ito dahil ang utang ay nasa lalamunan na niya. Tumayo ako. Ang preliminary hearing ay bukas na. Gamitin mo ang natitirang oras para magpasya kung ang pagsisinungaling ay matalino pa rin para sa iyo. Sinubukan ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Dapat mayroong isang business solution. Tiningnan ko siya. Mayroon. Ang tawag doon ay huwag mo akong subukang paknakawan. Binuksan ko mismo ang pinto. Sa kabilang panigay si Ate Santos at isang compliance officer. Ginong Herrera, sabi ni attorney. Bago ka umalis, dapat mong malaman na nakatanggap din kami ng ebidensya ng tangkang pamimilit sa mga testigo. Mas makakabuti kung kukuha kang hiwalay na criminal counsel. Napaupo si Clara bago pa man siya matumba. Hindi lumuhod si Leo. Pero malapit na. Hinampas ng kanyang kamay ang mesa. Yumuko ang kanyang ulo. Ang pakmamataas ay sumalpok sa semento. Hindi ako lumingon habang paalis. Hindi na kailangan. Alam ko na ang susunod. Nang gabing iyon, humiling si Clara na isang emergency meeting kay Ate Santos. Tumating siya na may pasa sa pulso, putok sa labi, at walang anumang ilusyon. Hindi siya umiyak. Iyon ang pinakanakakagulat. Ang dating Clara ay iyak para makakuhang pabor sa pamamagitan ng kahinaan. Ang Clarang ito ay mukhang ubos, galit, at sa wakas ay matino. Naglagay siyang isang USB sa mesa. Nag-ipon ako, sabi niya. Hindi dahil mabuti ako, kundi dahil hindi ako kailanman nagtiwala sa kanya. Iyon. Pinaniwalaan ko. Ang nga makasariling tao ay bihirang magtiwala sa isa't isa. Ang kasakiman ay hindi lumilikhang katapatan. Lumilikha ito ngang pansamantalang alyansa. Ang USB ay may mga mensahe. Voice notes. Drafts ng email. Mga tinanggal na screenshot. At isang dokumentong tinatawag na pressure plan. Sa isang note, ipinaliwanag ni Leo na pagkatapos ng marriage contract, hihingi siya ng kalma. Tapos therapy. Tapos emotional review dahil sa pagbubuntis. Tapos access sa mga dokumento para magpakita ng tiwala. Sa isa pa, pinagtawanan niya si mama. Si tita ay naniniwala pa rin kasalanan ito mapagiging ina. Iyon ang nagiging dahilan kung bakit siya kapakipakinabang. Narinig ni mama ang note na iyon sa opisina ni attorney. Nakatayo sa tabing bintana. Ang kanyang makamay ay sobrang higpit na namuti ang kanyang mabuko. Tiningnan siya ni Clara ng isang beses lang. Gusto mo ng katapatan? Heto na. Hindi ipinagtanggol ni mama ang sarili. Nakinig lang siya. Nagsimula ang hearing kinabukasan. Dumating si Leo na maputla. Bagay pa rin sa kanya ang kanyang suit. Iniharap ni Ate Santos ang recording. Mga mensahe.
ang USB ni Clara, at mga patunay na tinangka ni Leo na makakuhang akses sa aking yaman sa pamamagitan ng kasal. Nagtestigo si Clara nang hindi sinusubukang maging inosente. Iyon ang nagpatunay sa kanya. Inamin niya ang relasyon, ang plano, ang inggit, at kung paano ginamit ni Leo ang kanyang galit bilang kasangkapan. Nang tawagin siya ng abogado ni Leo na isang selosang kabit, hindi siya kumurap. Dahil nagdala ako ang mga resibo, hindi tula. Pagkatapos, nagtestigo si Mama. Nanginginig ang kanyang boses sa simula. Pagkatapos ay naging matatag. Itinuro ko sa aking panganay na anak na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa hustisya. Itinuro ko sa aking bunsong anak na binibigyang katwiran ng sakit ang kasakiman. Napansin ni Ginoong Herrera ang parehong bagay at sinubukang gamitin ang mga iyon. Nang umakyat si Leo para magtestigo, tinawag niyang biro ang mga mensahe, business strategy ang mga dokumento, at pagmamalabis ang audio. Tinawag niya akong emosyonal, tinawag niyang unstable si Clara, at tinawag niyang manipulahin si Mama. Hinayaan siya ni Ate Santos na magsalita hanggang sa ang magkasinungalingan ay binalot na ang sarili niyang lik. Kung nagpakasal ka dahil sa pag-ibig, tanong niya sa huli, bakit mo isinulat na kung walang akses sa voting rights, ang kasal ay seremonya lang? Sinabi ni Leo na iyon ay hyperbole. Nagtaas ng isa pang papel si Ate Santos. At noong isinulat mong makatulong ang pagbubuntis para bigyang katwiran ang isang emotional review kung tumanggi si Maya, kinuha sa maling konteksto, hindi ngumiti si Ate Santos. Ang buong depensa ninyo ay konteksto, Ginoong Herrera. Ang problema, ang konteksto ninyo ay patuloy na tunok pangingikil. Wala siyang naisagot. Wala pang isang oras ang hukom para magbigay ng professional order. Ipinag-utos niyang i-preserve ang lahat ng ebidensya. Sinuspinda ang anumang epekto sa ari-arian na nakmula sa marriage contract. Ipinagbawal kay Leo na lumapit sa aking mga financial structures o makipag-ugnayan sa akin sa labas NG mga abogado. Inirefer ang material tungkol sa pamimilit sa mga testigo para sa criminal review at isinulat ang isang bagay na hanggang ngayon ay itinatago ko pa rin. Ang pagbubuntis ni Ginang Reyes ay hindi maaring gamitin bilang argumento upang bawasan ang kanyang kakayahang magdesisyon. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng 3 beses. Hindi ito isang kumpletong tagumpay, ngunit ito ay isang pinto na nagsara sa tamang mukha. Ilang buwan ang lumipas, ipinakalop ang annulment dahil sa fraudulent inducement. Ang kasal ay legal na pinawalang bisa. Nawalang ng financing si Leo. Ang kanyang kumpanya ay sumailalim sa restructuring at idinamanda siya ng ilang kasosyo dahil sa pagtatago ng mga material na panganib. Umalis na bansa si Clara. Sumulat siya sa akin minsan. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi humiling na maging makapatid ulit kami. Isinulat lang niya na hindi siya babalik kung hindi ko siya iimbitahan. Hindi ako sumagot. Ang ilang mga pagtatapos ay mas malinis ng walang seremonya. Nagsimula si Mama sa maliliit na bagay. Nagtatanong na siya bago bumisita. Itinigil niya ang paggamit ng pakakasala bilang susi. Isang hapon, malapit na akong manganak. Dinalhan niya akong isang kahon nga sulat mula kay Papa. Ang isang hangganan ay hindi kalupitan. Sulat niya. Ito ang lugar kung saan humihinto na ang paggalang sa sarili sa pakikipagnegosasyon sa gutom ng iba. Binasa ko ang pangungusap hanggang sa may saulo ko. Umulan sa labas. Patuloy na gumagalaw ang lungsot sa ilalim ng mga bintana. Mga kotse. Ilaw. Mga taong walang alam sa mga bahagyang nakabukas na pinto. Mga asul na teddy bear. O mga lalaking pinakakamalan ang kasal sa akses. Dati, akala ko ang pagiging malakas ay ang pagtanggap ng sakit ng walang nakakapansin. Nagtayo si Papa ang makumpanya. Nalampasan ni Mama ang kanyang maatakot sa pamamagitan ng pagawasama ito bilang pekeng kapayapaan. Ginawa ni Clara ang kanyang sugat na kasakiman. Ginawa ni Leo ang kanyang karisma na pakuha. Lahat sila ay nagturo sa akin ng isang bersyon ng kapangyarihan. Karamihan ay may sakit. Ngayon, mayroon na akong sarili. Ang kapangyarihan ay hindi ang pagtitiis pa.
Ang kapangyarihan ay ang pagsabi ngang hindi bago pamantawajing pag-ibig ngang isang magnanakaw ang pagnanakaw. Isinilang ang aking anak sa isang malinis na madaling araw ngang Oktubre. Walang mga kamera. Walang mga lalaking naghihintay sa aking pirma sa likod ng isang ngiti. Tanging ang amoy ng disinfektan. Ang kamay ni mama sa aking balikat, si Bea na umiyak sa isang sulok, at ang malakas na iyak ng isang sanggol na dumating sa mundo ng walang utang kaninuman. Pinangalanan ko siyang Danilo, sunod sa aking lolo. Ang asul na teddy bear ay naiwan sa kanyang kwarto, hindi bilang alaala ng kataksilan, kundi bilang patunay na kahit ang isang maliit na bagay ay maaring magtago ang isang napakalaking katotohanan. Minsan tinatanong nila ako kung pinagsisisihan kong inilantad sina Leo at Clara. Lagi kong sinasagot ngeng pareho. Pinili nila ang pribado para pagtaksilan ako. Pinili ko ang publiko para tapusin ito. Noong araw na iyon, hindi ako nawalan ng kasal. Nawalan akong isang bitag na pinalamutian ng mga bulaklak. Hindi ako nawalan ng asawa. Nawalan akong isang lalaking mahal lang, ang aking pirma. Hindi ako nawalan ng kapatid. Tinanggap ko na maaring may isang taong kapareho mong dugo, pero hindi pa rin karapat-dapat sa buhay mo. At ang aking anak ay hindi nawalan ng ama. Nanalo siya ang isang ina na natutunan bago pa man siya isilang na ang pagprotekta sa kanya ay hindi nangangahulugang pagtitiis sa lahat ng tahimik. Ang huling beses na sumulat sa akin si Leo ay mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi mo mabubura ang kung anong mayroon tayo. Tiningnan ko ang mensahe sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos ay ipinadala ko ito kay Ate Santos. Blinok ang numero, at binura ang thread. Natutulog ang aking sanggol sa kabilang kwarto. Sa monitor, naririnig ang kanyang maliit, tuloy-tuloy, at totoong pahinga. Ang tunog na iyon ay ang kabaliktaran ni Leo. Wala itong ipinapangako. Ito ay buhay lamang. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang aking tahanan din. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Musika. Kung mayroon mang nakamali na ang iyong katahimikan ay kahinaan, mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang alalahanin ang kanilang halaga. At kung naniniwala ka na hindi dapat humingi ng pahintulot ang isang ina para protektahan ang kanyang anak, isulat sa mga komento. Ang katahimikan ko ay may ebidensya rin.